Alam mo ba, tayo po ang nagdedesisyon kung gusto na nating matulog, pero yung pagising po natin kinabukasan, desisyon na po iyon ng ating Diyos. Alam niyo rin po ba na bawat araw, halos 170,000 plus na tao po ang namamatay sa buong mundo? Opo, humigit kumulang 170,000 plus ang bilang ng mga taong namamatay araw-araw sa panahon po natin ngayon. Halos 7,200 plus po na mga tao ang namamatay bawat oras. At 120 plus na tao naman po bawat minuto at higit sa 2 tao bawat segundo. Noong mga nakaraang buwan po, ang bilang ng mga taong namamatay araw-araw ay 150,000. Pero ayon sa pinaka-latest global data, 170,000 plus na po per day ang bilang ng mga taong namamatay araw-araw sa buong mundo. Dapat po ba natin itong malaman? Ito po ay dapat nating malaman dahil hindi lamang po ito basta isang numero. Pinapaalala po nito sa atin na talagang may hangganan po ang ating mga buhay. Ito po ay maikli lamang at hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Kaya't ang bawat pagising po natin ay isang biyaya mula sa ating Diyos na dapat nating pahalagahan at naway masiguro po natin na ang ating mga buhay ay nagagamit para sa mabubuting mga bagay at para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po munang itanong ito sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba tayo sa langit at impyerno? Kung kayo po'y naniniwala, mayroon na po ba kayong kasiguraduhan kung saan kayo maaaring mapunta kung sakasakaling bawian na po tayo ni Lord ng buhay sa mga oras na ito? Malinaw pong sinasabi ng Biblia na maaari po nating masiguro kung saan nga po ba tayo maaaring mapunta kung sakasakaling bawian na po tayo ng hininga ng ating Diyos. Tayo po sa unang Juan chapter 5 verse 11 to 13. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang pinagmulan ng buhay na ito'y ang kanyang anak na si Jesus. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Verse 13, isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Marami po sa atin ang masyadong abala sa maraming mga bagay sa mundong ito. Pero hindi iniisip na darating ang huling gabi, ang oras na wala ng ikalawang pagkakataon. Narinig niyo na po ba ang kwento sa Lucas chapter 12 verse 16 to 20? May isang mayamang lalaki. Marami ang kanyang mga ari-arian. Tapos iniisip niya, ano kaya ang gagawin ko? Wala pa akong lugar para itago ang ani ko. Kaya sinabi niya sa sarili niya, bubuwagin ko ang mga kamalig ko. Gagawa pa ako ng mas malaki. Dito ko itatago lahat. Tapos magre-relax na lang ako. Kakain, iinom, at magsasaya. Parang pamilyar, di po ba? Parang kagaya ng layunin ng ating buhay ngayon. Gusto lang nating kumita ng mas malaki, mag-ipon at ubusin sa pansariling kasiyahan. Pero alam niyo po ba kung anong nangyari sa kanya pagkatapos niyang magplano? Nung gabi rin pong iyon, binawian siya ng buhay ng ating Diyos. At ang lahat ng pinag-ipunan niya, wala na. Hindi rin niya nadala sa kabilang buhay. Pinapaalala po sa atin ng Diyos na ang buhay po natin sa mundong ito ay napakaiksi lamang. Ating mga kayamanan, plano natin, hindi po tayo maliligtas nito. Kaya itatanong ko po ulit sa inyo, handa ka na po ba kung sakasakaling ito na ang huling gabi o huling tulog natin? Sigurado ka na po ba kung sa langit o kung sa impyerno ka mapupunta? Kung hindi pa po, mayroon pong magandang balita ang ating Panginoong Hesus. Hindi pa po huli ang lahat dahil tayo po ngayon ay buhay pa at humihinga pa, may pagkakataon pa po tayong manumbalik sa ating Diyos. Si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para bayaran ang ating mga kasalanan. At pagkalipas sa 3 araw, siya po ay nabuhay na magmuli. Kapag tayo po ay nanampalataya sa Kanya, na binayaran niya na ang ating mga kasalanan, na siya ay nabuhay na magmuli,
Kung atin pong ipagkakatiwala sa Kanya ang ating mga buhay habang sinasabi po natin ang mga salitang ito na, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili, iligtas mo po ako. Mararanasan po natin ang pagpapatawad at pagliligtas ng ating pong Panginoong Hesus. Kagaya po ng sinasabi sa aklat ng Juan chapter 6 verse 47, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Huwag na po natin itong ipagpabukas pa. Dahil kagaya po ng pinag-aralan natin kanina, hindi po natin sigurado kung sino pa sa atin ngayon ang mabibigyan pa ng ating Diyos ng panibagong buhay. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon. Don't follow me, follow Jesus. Jesus loves you.